Magandang gabi po sa bawat isa. Hallelujah! Kayo po ba'y revive na? Nakakain na po tayo ng tinapay ng buhay. Hallelujah! Para po hindi po kayo nakakain, no? May handa po mamaya. Huwag po kayong mag-alala. Although tayo po ay pinagpapala ng Panginoon, di po ba? Kayo po ba'y nagnanais na patuloy na papalain ng Panginoon? Hallelujah. Kaya nga po tayo nandito, no? Dahil naniniwala po tayo na ang Panginoon ay punong-puno ng pagpapala. Nasa atin na lang po kung di tayo makakakuha niya. Nasa atin na lang po kung lalagpas po pagpapala ng Panginoon. And every time we come in this church, nasahin po natin na ang ating pananampalataya ay patuloy na lumawak, maging buhay, upang sa lahat ng pagkakataon ng mga biyaya at maging ang mga pagkilos ng Panginoon, maintindihan po natin sa bawat umaga, sa bawat araw na pinagkakalob sa atin ng Panginoon. So, pangalawang linggo na po tayo ng August. At nandito pa rin po tayo sa I Am Declaration ng ating Panginoon. Kayo po ba'y natuto last Sunday that Jesus is the bread of life? Hallelujah! No, sa lahat ng pagkakataon, alam niyo po, ang pagkain ay nagbibigay ng sustansya sa ating katawan upang tayo po ay patuloy na maging buhay sa bawat araw. No, ang salita ng Panginoon, kailangan po natin, we need to eat in order to live. But we also need the Word of God in order to have eternal life. Yung pagkain po, it sustains life. Sinusustain lang po ng pagkain ng buhay ng bawat isa. But the Word of God gives life. Siya po yung nagbibigay talaga ng buhay sa bawat isa. Kaya nga po, it's so essential, it's so important na every day kumakain po tayo ng salita ng Diyos. Hindi lamang po physical na pagkain. Kayo po ba'y kumakain sa isang linggo, isang beses lang? Napakatipid naman nata nito. Okay? Wala pong tao na kumakain lang once a week. And every day, kumakain tayo at least 3 times a day. Sana po sa salita ng ating Panginoon, di lamang po 3 times a day. Sana po nasahin po natin every time na binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon na mabuksan ng kanyang salita, ay ikunin na po natin yung substance, yung pinaka-nutrients ng salita ng Panginoon. At i-meditate na po natin siya. Pagkain, kapag po tayo ay nakakain na, kapag tayo po ay nabusog na, na-satisfy po tayo sa pagkain, I believe, hindi po kayo masasatisfy sa pagkain, hindi nyo kinakain o ayaw nyo. Sino po din nag-enjoy sa ampalaya, sa migaw ng hallelujah? Kukunti lang kami. Okay. Kapag po ikaw ay nabusog sa pagkain, nasasabi mo, satisfied ka. Pero after you saying satisfied ka, umihinto ka ng pagkain. But in reading and meditating the Word of God, nasasatisfy ka, pero hindi ka humihinto. And every time you go to the Word of God, gusto mong maranasan ulit yung satisfaction ng Panginoon. Tingnan niyo po, kung halimbawa po isang taon, isang ulam lang ang kakainin nyo. Isang taon, mula almusal, tanghalian, hapunan, isang ulam lang, paborito nyo pa, isang taon. Anong mangyayari po sa inyo? Baka hindi nyo na magiging paborito. Pero the Word of God, every day, kakainin po natin, babasahin po natin from morning, afternoon, and evening, hindi po tayo magsasawa. Why? Because the Word of God is alive. Hallelujah. Kaya nga po, patuloy po tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon because the Word of God, Jesus, is the bread of life. Hallelujah. Although, tayo po, it's a bread, no? Kasi po, parang yung ibang Pilipino nagtataka, bakit bread? Kung si Jesus po pinanganak sa Pilipinas, hindi po yan bread, rice. Ang problema, yung rice, may ulam. Pero po yung tinapay, po sa Israel po kasi, no? Ang staple food, yung regular na pagkain po nila, tinapay. At sa kanila po, yung tinapay po nila kompleto na. Sa atin po, kulang yung rice. No, hindi ko lang alam kung paano gagawin yun. Pag ganun po ba? Tapos, tayo po lahat ay kumain. Hallelujah. Pero wala pong masama yan. Kung ganyan po ang
ninais ng Panginoon. Pero sa atin po, yung pinaka-staple food dapat po ng isang Kristiyano, salita ng Diyos. Because this brings life. Word of God brings life. No, kaya hindi lamang po tayo, hindi lang po natin kinilalang essential ng salita ng Diyos, nasasatisfy po tayo. At kung nasatisfy po tayo at nasasatisfied po tayo every time, we need to share it. Kasi po, napaka-nutritious po ng salita ng Diyos. Napakadami po niyan para lang i-contain lang natin sa isa. And the reason why, I believe, the reason why you are here tonight, dahil merong isang tao na nag-share ng salita ng Diyos sa iyo. Hallelujah. May ginamit ng Panginoon upang marinig mo ang salita ng Panginoon. So, nandito po tonight, pag-usapan po natin yung second I am ng Panginoon, the second declaration. It's a metaphor actually ng ating Panginoon that Jesus is the light of the world. No, siya po yung ilaw ng mundo. No, siya po yung kailangan po nating taglayin dahil po siya po ay nagpapakilala na siya po yung Messiah at siya rin po ang ating Diyos. No, si John po, para po bigyan lang po kayo ng background, although lahat po ng I ams ng Panginoon ay nasulat po ni John. Although meron pong additional I am na nandun din po sa John. Dahil po si John, ang pinaka-purpose po niya kung bakit pinasulat po ng Panginoon ang Book of John, dahil po nais ng Panginoon na makilala siya bilang tunay ni Messiah at Diyos. Sa mga Hudyo po sumulat si John. So pinapatan, kaya nga po, dinideclare po niya that I am. Alam niyo po, yung word na I am na ginagamit ng Panginoon, hindi po yan regular na ginagamit ng mga Hudyo. Napakataas po ng respeto nila dun sa word I am na ginamit ng Panginoon during the time na nagpapakilala siya sa mga Hudyo. Hallelujah. Hindi lang po katulad ng I am ng English. Kasi wala na pong ibang salita na pwedeng gamitin na I am. Pero sa mga Hudyo, yung pong ginamit ng ating Panginoon na I am, hindi po yan regular na ginagamit ng isang Hudyo para magpakilala. Hallelujah. Sa lahat po ng pagpapakilala ng Panginoon, yun po yung ginagamit niya, the first two character ng Yahweh. From the Tetragrammaton, YHWH. Yung pong the first two character or letters na yon, yun pong ginamit ng ating Panginoon, pagpapakilala sa Kanya. Kaya nga po, kung papansinin niyo po yung Book of John, na sinulat ni John the Beloved, hindi po si John the Baptist, si John the Beloved, kung titingnan niyo po, nagsulat po siya patungkol sa ating Panginoon na outside Judea, outside Jerusalem, the next part, babalik po kaagad siya sa Judea. Okay? Lalabas po siya, may sasabihin siya patungkol sa ginawa ng Panginoon sa Capernaum, tapos po, the next paragraph po, ibabalik po niya yung ginawa ng Panginoon sa Judea and Jerusalem. Dahil po pinapatunayan niya na siya po ang Messiah natin at siya rin po ang ating Diyos na nagkatawang lupa. Hallelujah. Kaya pag-usapan po natin. Sabi po ng John 8:12, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Lord, as we pray, be with us, Lord. And as we listen to your word, O God, as we pray, open our minds of understanding. Open our eyes of understanding. Open our hearts of understanding upang ang mga bagay na to, O Diyos, na aming pag-uusapan, hindi lamang magiging katalunihan namin, kundi, Lord, makita at maramdaman po namin at maintindihan po namin yung substance ng pinag-uusapan namin na yung salita, O Diyos. Lord, be with us and continue to bless us. Continue, Lord, to be with us, Lord, as we declare your presence in this place and as we acknowledge as well your presence, Lord. Lord, be with us. And continue, Lord, to empower us with your wisdom upang sa lahat ng aming pag-uusapan ay tumimo at maging kalakasan namin sa aming papurit pagsamba sa iyong pangalang Jesus. Magpala ka, O Diyos, sa bawat isa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So he is actually saying, I am the light of the world. No, siya po yung ilaw ng mundo. No? Actually po, nung sinilat po ni John, ang chapter 8, ang pinag-celebrate po nila ay the Feast of Tabernacles. Ito po yung 40 years ng mga Hudyo na nasa wilderness. And actually,
at the evening time, ay nagbibigay po sila o nag-iilaw po sila ng ilaw sa pinaka-center ng Jerusalem Temple. At pinapailawan po ito for 24/7 para i-commemorate na yung mga Hudyo ay for about 40 years, namuhay po sila sa wilderness at ang ilaw po nila, yung ilaw nang gagaling sa Panginoon at yung mga lampara na meron sila sa mga tent nila. And every time, pag sineselebrate po nila, inaalala po nila yung kanilang mga ancestors na nanatili before having the promised land, nanatili muna sila sa wilderness nang dahil po sa kanilang disobedience sa ating Panginoon. At although sinabi po ng Panginoon ni Jesus na He is the light of life, in 1 John 1:5, sinabi po, God is light. Kung si Jesus sinabi niya, I am the light of the world, at sinabi rin niya sa 1 John 1:5 that God is light, so parehas po niya sinasabi o sinasabi rin po niya na siya Diyos. Hallelujah. Kasi nga po, yung ilaw na pinatutungkulan dito ay patungkol sa ating Panginoon. So, as we notice, no, yung light na pinag-uusapan, ito rin yung light na gusto ng Panginoon sa gabing ito, maintindihan natin. Hindi yung ilaw na kumikitap, no? Napakaganda po ng ilaw natin dito sa sanctuary tonight. Pero hindi po yan. Yung ilaw po na nagbibigay buhay. Hallelujah. No, yung liwanag po ng Panginoon na nagbibigay buhay, ito po yung ating pag-uusapan. Kaya nga po sabi ng Panginoon, as we follow Him, we will never walk in darkness. In John 8:12. No? Hindi po tayo lalakad sa kadiliman. Kasi po, tangan po natin yung ilaw. Alam niyo po kapag may ilaw, ang gaan ng buhay. Hallelujah! Pasalamat po tayo sa Angeles Electric Corporation. No? Pelco pala kami. Although nag-brown out po kahapon. From 6:30 to 3:30. May kakasal pa naman ako ng 4:30. Naligo po ako. Hindi ko nga, alam niyo po, yung sabihin ko lang po, no? Ako po, mahirap ako mag-shave. Okay? Ako pa nagpala po kasi sa balbas at bigote. At matagal po ako mag-shave kasi po ingat na ingat. So sabi ko, 3:30, wala pa rin power. Okay? Kapaan. Okay. Pero hindi po yan. Yung bagay, kapag po nagkailaw, ano po nangyayari sa atin? Halimbawa, nag-brown out po, tapos biglang nagkailaw. Ano po yung ginagawa po natin? Minsan, nasumasa, wow, ayan na! Tuloy na si Ding Dong Dantes! And we praise God because of the light. Kasi nga po, yung kapag may ilaw po, parang ang gaan ng buhay. Talagang magaan ang buhay kapag may ilaw. Pero kapag madilim, mabigat. No, may mga bagay pa hindi tayo maintindihan kapag madilim. Kayo po ba'y nag-enjoy kapag biglang nag-brownout tapos matalisod kayo sa lamesa nyo? Ano pakiramdam kapag yung pinakamaliit na daliri ng paa nyo susulok sa paanan ng lamisita? No, napapa-ouch. Hindi lang ouch talaga, wow! No, talaga, wow! Manggigil ka, no? Because dahil walang ilaw, biglang nawala ilaw, no? Tumakbo ka. Ayun. Pero kung may ilaw, lahat kita mo. Tingnan mo yung katabi mo, kita mo yan. Kapag tulog na, kita mo rin yan. Kaya pag natulog yan, gisingin mo. No? Hallelujah. Hallelujah. O baka ano yan, gutom. Kasi ako noong bata pa kami, kapag gutom, tinutulog na lang. So, pakainin niyo po, baka gutom. No? Pero, alam ko, lahat po tayo gutom ng salita ng Diyos. Pero wag po kayo matutulog, no? Baka matulog po kayo. So, tuloy po natin. No? As we follow Jesus, we will walk in darkness. Ito po yung pangako ng Panginoon. We will experience His peace. We will experience His joy, His righteousness through the Holy Spirit. Wala pong anxiety when we follow the light of Jesus, or when we follow Jesus, especially His Word, hindi po papasok ang anxiety and worries. Hindi po rin tayo madidepressed. Because we will experience His joy, His peace, His righteousness.
kapag po tayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod, sa pagbabasa, sa pagsunod sa ating Panginoon. Dahil po ang ilaw, ito po yung meron tayo at nasa harapan na po natin. No, sabi po ng salita ng Diyos, whoever follows me. No, kaya nga po hindi po yan automatic, no? We need to choose, we need to decide. Kaya whoever follows me will never walk in darkness. Hallelujah. No, mamaya po pag-uusapan po natin what is darkness. Hindi lang po yung kadiliman, hindi po yung katabi mo na maitim, no, hindi po 'yan. No, mamaya pag-uusapan po natin what is real darkness na pinag-uusapan po na salita ng Panginoon. So if Jesus is our Messiah, He will lead us into the real life. Kung si Jesus ang ating Messiah, i-guide niya tayo sa tunay na buhay. Alam niyo po yung tunay na buhay? Ito yung buhay na walang hanggan. Kasi po yung buhay natin dito, hindi pa yan tunay. Kasi po may hangganan eh. May end. May limit. Pero yung buhay na binibigay at gusto maranasan ng Panginoon natin, ay yung buhay na walang hanggan na kasama niya. Gusto niyo po ba yung buhay natin ngayon forever na? Lalo na kung nakatira kayo sa Porac. Traffic pag alas 5 ng hapon. At alas 7 ng umaga. Hindi lang yon. No, parami ng mga fiesta. Ay, sabihin ko lang po, pag po kayo nakatira sa Porac, hindi kayo papayat. Marami pong fiesta sa Porac. 3 na po yata. Yung hindi taga Porac, thank you. Hindi lang yon. Tuwang-tuwa ka ba kapag nagba-brown out ang Pelco? Ang lupit ni Pelco, pinakamababa, 6 hours na brown out. Iba brown out pa niya, Sabado. No, kasarapan sana ng medyo mahaba-habang tulog. Kaso magigising ka kasi papaypay ka. No? Naranasan niyo yung iba brown out ka ng gabi, hanggang alas 3 ng madaling araw, buti kung wala kang anak na pinapatulog. Hallelujah. Ngayon gusto mo, dito ka lang, forever. Mararanasan yung traffic, ang brownout, yung alisangan, yung heat index, every time darating yan pag summer. Parang gusto nyo Hallelujah. So pag-uusapan po natin to, what is yung pinag-uusapan na as we follow our Messiah, na pag-uusapan po natin ito. So what other meaning is there to Jesus being the light of the world? Yung another meaning po nito is, He is the overcomer of darkness. No, pag sinabing darkness, ang ibig sabihin po niyan, it's about sin, evil, rebellion, deception, fear, despair, unbelief, moral depravity, wickedness, Satan's domain, spiritual ignorance or blindness, separation from God, judgment, and punishment. No, marami pa po yan, pero ito yung mga napili as our discussion for tonight. So yung darkness na pinag-uusapan po natin, ito yung mga gawa ng kaaway sa buhay po natin. Yes, we are actually experiencing the darkness of this world because of Satan. No, dati, hindi natin alam kung ano yung future natin. Dati, hindi natin pinaplano or kung nagpaplano man tayo, short-lived na pangarap. Yung sana pagdating ng ganitong panahon. No, pag hindi mo naabot, ang sasabihin mo na, noon. Noon, pangarap ko yan. Okay, pag hindi naabot. Pero ang Panginoon, yung pinapangarap niya na buhay, na pinlano niya para sa atin, nais ng Panginoon, maabot natin. Kaya nga, He is actually telling us that He overcome the darkness already. Sabi po niya, I am the light of the world. Yes, yung mundo punong-puno ng kadiliman. Dahil ang mundo ayaw niya na tayo po ay mamuhay sa katotohanan, mamuhay sa kabanalan, mamuhay na tayo po ay may paglilingkod sa Diyos. Ang mundo, hindi po tayo tuturuan yan. Naalala niyo po, during that time na hindi po tayo umattend dito sa church na to. Wala tayong problema sa mga CU.
Hallelujah. Hindi natin kinoconsider yun. Ba't may see you? Pero sino po yung nag-enjoy sa see you? Hallelujah. Alam mo kung hindi ka nag-enjoy sa see you, sayang. 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 No? Kaya kung ako sa inyo, hanap na kayo na see you. This is the main ministry ng church. Ang magkaroon tayo na sama-sama sa pag-uusap ng salita ng Diyos. Dahil sa see you, ay punong-puno ng pag-asa dahil pinag-uusapan ng mga experiences ng bawat isa. Hallelujah. Kaya yung mga walang see you, lungkot ngayon. Hallelujah. Hindi pa po, it's not too late. Pwede po kayo magtanong kung sino po yung mga available pa na mga forerunners na magwe-welcome po sa inyo. Amen? Lahat po ba may see you na? Linggo po ngayon. Hallelujah. Mamaya po mag-usap tayo. So, sabi po ng John 1:5, sabi po ng John 1:5, although he is actually Jesus claiming that he is the light of the world. Pero sabi po ng John 1:5, the light shines through darkness, or through the darkness, and the darkness cannot or can never extinguish or overcome it. Hindi kaya. Alam niyo po kapag nagbukas ng ilaw, okay, brown out, parang na-overwhelm ka sa dilim, pero pagdating ng ilaw, kagad wala yung darkness. Kasi hindi kaya ng darkness na yung ilaw ay tabunan. Hindi yan matatabunan. Pero kaya nating tabunan ang ilaw ng Panginoon sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa ating Panginoon. Yes, ang gusto ng Panginoon, umiilaw po tayo kasi He is the light. No, alam, may black rosary kayo po, niyang malati kayo. Ang sarap po niya, no? Kasi may pansit, bago lakad eh. May merienda. Pero tingnan niyo po, lumalakad, may mga ilaw. Ako po, tinitipid ko yung kandila. No? Kunwari namamatay. Okay? Pag naalala nung nagpapaparada, hindi nakailaw yung kandila ko, kunwari sisindihan ko. At kapag umalis na siya, papatayin ko na naman. Sayang eh. Pag brownout, nang gagamit. Kaya tungtuwa din ng nanay ko kapag nakakawi ako ng malaki-laking kandila. No? Naalala nyo? Parang kukunti lang kami. Okay? Pero tingnan nyo po, no? Tingnan nyo. Yung ilaw na tangan po natin, sa lahat, kahit madilim yung daan, napapaliwanagan niya. Actually, sabi ng lolo ko, during World War II, yung daw ilaw ng radyo, yung transistor radio na baterya, nung time na yon, may ilaw po yan eh. Pag po may dumadaan daw pong eroplano sa taas, kinocoveran nila. Kasi daw po kita yan sa taas. Kaya kapag may nakita silang ilaw, doon binobomba. No, tinitira. Ganun po ka-powerful ang ilaw. No, kaya nga hindi kayang i-overcome ng mundo yung ilaw na dala ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi po rin po ng John 16:33, I have told you these things so that you may have peace in me. No, we will have the shalom of Jesus as He overcomes the darkness. Sabi po ng 8:12. Here on earth, you will have many trials and sorrows. Yes, mararanasan niyo yung mga bagay ng darkness. It's trials and sorrows. But take heart, says the Lord, because I have overcome the world. I have overcome Satan's domain. I have overcome yung bagay na sinakupan ng demonyo. Hallelujah. Kaya tingnan po nyo, during the time na wala pa tayo sa ating Panginoon, hindi natin alam what is ahead. Hindi natin alam kung talagang ligtas tayo. Parang hula-hula lang. Pero right now, as we listen to God's Word, alam na natin kung tayo nga po ay merong buhay na walang hanggan. Hallelujah. Dahil ito po pinangahawakan ng salita ng Diyos. Kaya, it's actually, we encourage you to stay in the faith. Dahil po sabi ng Panginoon, I have overcome the world. Pagkatiwalaan natin ng Panginoon. Hallelujah. No? Dahil ang bagay na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin ay
ay higit pa sa kapangyarihan ng mundo na meron ang mundo ngayon. Higit pa. Yes, nung sinulat o sinabi po ng Panginoon, yung John 16:33, nasa Last Supper na po yan, malapit na pong huliin ng Panginoon. At alam ng Diyos, alam ng ating Panginoong Yesus, na mga disciples niya, ipe-persecute sila at posibleng matakot. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, do not be afraid, take heart, because I have overcome the world. Kung ano yung bagay na kinakatakot nyo, kung mamamatay kayo, hindi talaga kayo mamamatay dahil meron kayong buhay na walang hanggan. Kung pahihirapan kayo, makakayanan nyo yan dahil kasama natin ang Panginoon. Yung mga disciples ng Panginoon, alam nila na darating yung time na aalis, magre-rest o mamamatay, papako sa krus ng ating Panginoon. Pero ina-assure sila ng Panginoon na hindi dapat sila matakot. Maging sa oras na to, kung naman sitwasyon mo sa buhay, kapatid, huwag kang matakot. Dahil meron tayong Diyos na patuloy na nagsasabing, I have overcome the world. Hallelujah. In John 12:4-6, I have come into the world as a light, so that no one who believes in me should stay in darkness. No, as we believe, pag sabing tayo po'y naniniwala, ibig sabihin we trust. We have faith in God. So kapag tayo po'y patuloy na sumusunod as we stay in the light, with Jesus, hindi natin mararanasan yung kadiliman, yung kasalanan, na-overcome natin yan. Yung kapangyarihan ng kaaway, na-overcome natin yan. Mga persecutions, na-overcome natin yan. Hallelujah. At hindi tayo hiwalay sa ating Panginoon. Kaya nga to say that we believe in the Lord, tapos we stay in darkness, kalokohan. Kapag ikaw ay tumanggap na sa ating Panginoon, tapos nanatili ka pa rin sa gawain ng kaaway, sa gawa ng kaaway, parang sinasabi mong, hindi mo talaga pinagkakatiwala ng Panginoon, mas gusto mo pa dito. Mas gusto mo pa sa dati. Kaya nga, pagiging, excuse the word, katangahan. Kapag sinabi mong, Jesus is my light, pero you're still walking in the darkness. Hallelujah. Ito lang po. Alam po ba yung mga nag-a-attempt mag-suicide? Nag-isip na po ba kayo na magpakamatay? Praise God din yung tiloy, no? Kasi ganito po, pag may problema kang malaki, siyempre sa panahon na yun, malaki na yun eh. Pero ngayon, parang wow, napakaliit na problema, magpapakamatay ka. Alam mo yung mga nagpapakamatay, umahanap sila ng peaceful life. Hallelujah. Kaya papatayin yung sarili dahil punong-puno ng problema, pero naghahanap sila ng buhay. Papatayin, pero naghahanap ng buhay. Kanino lang natin makukuha yung buhay? Sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya kapag ikaw'y nagpakamatay, lalo kang mamumblema. Hallelujah. Yung reason, yung taong ginawa mong dahilan na magpakamatay, nag-e-enjoy pa, samantalang ikaw, nagsasuffer na. O gusto mo yan? Ikaw na yung nabiktima, ikaw pa yung nagsasuffer. Gusto mo yan? Kaya nga, He is actually bringing light. Yes, may mga sitwasyon tayo sa buhay, sa mga decisions na ginawa natin, nagkamali tayo, but still, pinapakita ng Panginoon, may pag-asa pa rin sa Kanya. Yes, nagkamali tayo, pero merong paghingi ng tawad. Merong pagtatama sa daan na hindi dapat para sa iyo. Kailangan mong ituwid ang pagkakamaling ginawa. Para ang Panginoon yung pagkakamaling yan, gagawin niyang pagpapala. Hallelujah. Parang nalungkot kayo. Hallelujah. The power of darkness is broken when we put our faith in the Lord Jesus Christ. Yung problema, it's about darkness, mukhang parang hindi mo kaya, parang ang dilim na ng paligid mo kasi nga punong-puno ng problema. Pero as you join CU, tapos ikukwento mo yung problema mo, parang bigat na bigat ka na,
Tapos marinig mo yung katabi mo, yung kasama mo sa CU, mas malalim pala yung problema niya. Makapangiti ka na lang. Hallelujah. Kasi nga po, ginagamit yung bawat experiences natin upang magtiwala tayo sa ating Panginoon. Yes, ngayon dumadaan ka ng sitwasyon na hindi mo maintindihan. Kapag na-overcome mo yan, kapatid, gagawin kang pagpapala ng Panginoon sa iba. Yung kwento mo, magiging makabuluhan na yan. Yung kwento mo, may kwenta yan sa harapan ng Panginoon dahil pinagtagumpayan na yan ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng 1 John 5 verse 5, who is that overcomes the world? Sino daw yung na-overcomes the world? Sabi niya, only he who believes that Jesus is the Son of God. Yung lang pong nagtitiwala, yung lang pong naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Hallelujah. Ito po yung tunay na nag-o-overcome o na-overcome ang mundong ito. Sabi po ng Psalms 18 verse 28, this is David writing this, you, Lord, keep my lamp burning. Although si David dito, nakakaranas po siya ng mga problema, inahabol siya ni King Saul na dapat kakampi ni King Saul, inahabol siya ng mga kaaway niya. Pero sabi niya, you, Lord, keep my lamp burning. Pag sinabing ang pinag-uusapan lamp, it's about life. It's about opportunity to serve the Lord. No? My God turns my darkness into light. Yes, may mga problema, may mga sitwasyon, may mga trials. Si David, pero as he hold on to the Word of God, sabi niya, my God turns my darkness into light. Nagkakaroon ng pag-asa, yung hopelessness, yung miserable life ni David, pinapalitan ng Panginoon ng punong-puno ng pag-asa. Ng punong-puno ng pagpapala ng Panginoon at pag-iingat at protection ng Panginoon. Sabi po rin po niya no, sa 27:1 verse 27:1-3, the Lord is my light and my salvation. No, si Lord, the God na pinaglilingkuran niya, He is my light and my salvation. Okay? Ang ibig sabihin niya, siya yung buhay, siya yung kanyang ilaw sa kanyang buhay at kaligtasan. Whom shall I fear? Kung tangan niya sa buhay niya ang ating Panginoon bilang ilaw, bilang siyang protection ng ating niya na nanggagaling sa ating Panginoon, sabi niya, kanino ka matatakot? Kung may kaligtasan na nga eh. Nandyan na yung kaligtasan, kanino ka matatakot? Ito pa, the Lord is my stronghold. Ito yung, kumbaga, kuta of my life. Of whom shall be afraid? Kanino ka matatakot kung nandun si Lord na aking ilaw, aking kaligtasan, nasa kuta pa ako ng aking Panginoon, kanino ako matatakot? Alam niyo, kapag ikaw ay nasa kampo, yung buong kampo, kapag lulusob para kunin ka, lalaban para sa'yo. Ang buong kampo. At yung buong kampo, yan yung pinaka-safest place kapag may gera. Kasi po, maraming mga ukawal dyan, ready to fight ang mga nandyan sa loob ng kampo. Sa loob ng stronghold or refuge during the time of this war ni David. Pero actually si David dito, nag-reflect na siya. Tingnan niyo po. In verse 2, when the wicked advance against me to devour me, it is my enemy and my foes who will stumble and fall. Why? Because the Lord is His stronghold. The Lord is His light and salvation. Kaya nga, my enemies and my foes who will stumble and fall. Sila yung na-stumble, sila yung napapahamak. In verse 3, sabi pa niya, though an army besiege me, no, pinapaikutan na ako para sumuko ako, my heart will not fear. Why? Why? Though war breaks out against me, even then I will be confident. Why? Because the Lord is His light and salvation and stronghold. Kaya nga kung i-consider din natin ang ating Panginoon as our light, as our salvation, as our stronghold, kanino tayo matatakot? Kahit sa misis mo. Walang panama yan. Hallelujah. Ito si David na, nagre-reflect na siya sa lahat ng tagumpay na nangyari sa kanyang buhay. No, hindi ganon kadali na maging hari si David. Marami siyang kinalaban.
Pero nandun pa rin ang kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon na iingatan siya ng Panginoon. So it takes effort to live in the victorious light. We must constantly walk in His light, empowered by His grace. No, hindi yan automatic na, yes, nandun yung victorious light na meron tayo. No, we need to constantly walk with His light, with our Lord Jesus Christ. Pagpatuloy tayo sa paglalakad, pagpatuloy tayo sa paglilingkod. Huwag tayong hihiwalay sa ating Panginoon. Sabi rin po ng 1 John 1 verse 5 to 7, this is the message we heard from Him and declared to you, God is light, in Him there is no darkness. This is actually to give emphasis sa John 8:12, that He is the light, and he who walks in darkness in light will not walk in darkness. So sinabi rin niya, kinonfirm niya that God is light, in Him there is no darkness at all. Okay? If we claim we have fellowship with Him and yet we walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. Ibig sabihin, kung sinasabi natin, yes, namumuhay na ako, according dun sa premise ng ilaw, pero gumagawa ka naman ng kalokohan na hindi ang salita ng Diyos ang nangyayari sa buhay mo, ibig sabihin, hindi mo pinapamuhay ang salita ng katotohanan. Sinasabi ng salita ng Diyos in verse 7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus His Son purifies us from all our sins. Okay, in verse 6, if we say we walk in darkness, at sinasabi natin we live out the truth, pero we still walk in darkness, we lie. Nagsisinungaling tayo. Sinasabi na ng salita ng Panginoon ito, hindi po yan basta-basta dinideclare. Kailangan po natin ipakita sa buhay po natin. Hallelujah. In verse 7, kaya nga po, if we walk in the light and He is in the light, we have fellowship with one another. This is John writing. Na kung tayo po ngayon ay sumusunod sa katotohanan, naglilingkod sa tunay na ilaw na ating Panginoong Yesus, meron po tayong pagkakaisa, mag-isa pananampalataya ni John. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all our sins. You know, ano po yung kahalagaan nito? As we have this fellowship, as we have this CU, as we have this prayer gathering every Wednesday, as we have this corporate worship every Sunday, kine-cleanse po tayo ng Panginoon. Hallelujah. Patuloy tayong lililinis ng Panginoon kapag po ginagawa natin ang mga bagay na to. So it is important for us to claim to live in Christ, but still live in a wicked worldly life. It is impossible. No, so it is impossible for us to claim na we live with Jesus, pero we still do wicked things in this world. Imposible daw po ito. And there is no true godly fellowship between those who are faithful or faithfully living in the light and those who are not. Imposible. Imposible yung Kristiyanong, tunay na Kristiyano, ay sinasabi niyang meron siyang tunay na fellowship at nararamdaman niya pagkilos ng Panginoon sa fellowship niya sa mga kainuman niya. Hindi pa pwede. Hindi pa pwede yung light and darkness magsama. Dahil mamamatay po talaga yung darkness. Ngayon po, we lie kung hindi po tayo totoo sa ating mga sinasabi. Yes, kaya niyo pong i-fake yung paglilingkod nyo dito sa church. Yung paglilingkod nyo sa katabi nyo right now, yung pataas na sang kamay, kaya nyong fakein yan. Pero sa harapan ng Panginoon, hindi ka pwedeng maging hypocrite. Sa presensya ng Panginoon, walang nakatago. Lahat hayag. Kaya nga hindi mo siya pwedeng pagtaguan. Hindi pwedeng you are worshiping God tonight. Pagdating ng Lunes, nasa sabungan ka pa rin. At tinatanong mo yung Kristo, sinong nanalo? In Ephesians 5, said, for once, kaya nga for once, dati na to, pero hindi na ngayon,
You were full of darkness, but now you have light from the Lord. Ano pong kagandahan nito? So live as people of light. So kung tayo po ay talagang namumuhay according, o tayo po ay nagsasabing naglilingkod tayo sa ating Panginoon, we need to live as people of light. Hallelujah. Actually po, hindi po makukuha yung kaligtasan sa pasimba-simba lang every Sunday. We need to walk according to the light na nais ng Panginoon na sundin natin. Hindi po yan nakukuha sa pataas-taas lang ng kamay. Palundag-lundag. Dahil ang tinitingnan ng Panginoon yung puso. Kung talagang tumitibok yan according to His will. In verse 9 said, "For this light within you produces what is good and right and true." So, yung buhay na yan, as we follow the light, hindi pwedeng hindi siya magbunga ng kabutihan, ng tama at ng totoo. Imposible. Hallelujah. Alam niyo po, yung unang-unang makakaranas at makakita ng mga bungang yan, yung mga kasama mo sa bahay. Hallelujah. Sila yung unang-unang makakaranas niyan. Kaya nga sabi ng verse 10, carefully determine what pleases the Lord. Alamin kung ano yung mga bagay na nagbibigay kapurihan sa ating Panginoon. The light we receive from the Lord produces only what is pleasing to the Lord. Amen. Kasi nga po yung ilaw na yan, binigay na ng Panginoon. Kaya kapag tangan po natin yan, hayag lahat. And this is how we know that we are overcomers of darkness when we produce good fruit in our lives. Kapag dumarabas na po yung maganda, tama at totoo sa buhay po natin. Hallelujah. Kami po natutuwa po kami kapag po may lumalabas dito, nakukot po ninyo sa CU. Hindi po yung mga numerong 2. Hallelujah. No? Hindi po swerte yan. No? Wala pong swerte-swerte sa mga Kristiyano. Kasi kapag naniwala ka sa swerte, mamalasin ka. Wala po yan, no? Actually, our faith is in the Lord. At alam ng Panginoon kung ano yung mga bagay na makakabutit sa atin dahil siya na po yung ilaw ng ating buhay. Hallelujah. No? At ano pa yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon if He is the light of the world? So another meaning is that He is the revealer of truth. Hindi lang po siya yung overcomer ng darkness. Eto na, after He overcomes, i-reveal niya ng Panginoon what is in the darkness. At ano yung kagandahan ng nasa liwanag. Ewan ko lang po kung asa ng gusto nyo, kung sa madilim o sa liwanag. Pero alam ko, kapag gusto mo madilim, may kalokohan kang gagawin. Pero kung gusto mo sa liwanag, may kabutihan kang gagawin. Di po ba? Hallelujah! No, kaya nga, kapag pumiilaw po tayo, we can see, we can understand everything sa buhay po natin. Kaya nga, gusto ng Panginoon, may ilaw po tayo. Hindi yung aandap-andap. Kayo po ba'y tuwang-tuwa kapag sinindan yung LPG nyo, yung gas stove, tapos aandap-andap na. Tapos isi-check mo yung, kasi paluto na yung kanin. Tapos makita nyo yung LPG, gumaganon-ganon no. Tapos yuyug-yugin pa yung para maluto. Kayo po ba'y tawang-tuwa niyan? Di ba? Tawang-tuwa tayo kapag yung ilaw ng LPG natin sa stove talagang malakas pa. Ewan ko lang po yung mga nasa gatungan pa, no? Kasi masarap naman ang ulam talaga pag sa gatong niluto eh. Hallelujah. Kayo po ba'y tuwang-tuwa sa mga LED lights? Alam niyo, uso na yung mga LED lights ngayon. Tapos, kumukuti-kuti tap na. Ibig sabihin niya, pabasted na. Hallelujah. Kayo po ba'y tuwang-tuwa niyan? Kayo po ba'y tuwang-tuwa, brownout, tapos ganyan na lang yung ilaw, yung kandila niyo? No? Kasi kapag po may ilaw, kaya nga masaya po tayo kapag may ilaw kasi nakikita natin na lahat.
No, ito rin ang nais ng Panginoon na makita natin na lahat na nais ng Panginoon na makita natin sa pamamagitan ng pakikinig at pagbabasa ng kanyang salita. Sabi ng Luke 24:45, "Then He opened their minds so that they could understand the Scriptures." Take note, kung hindi po bubuksan ng Panginoon yung minds natin to understand the Scripture, hindi, kahit ano pong gawin natin, hindi natin maintindihan yan. Yes, may mga matatalino na marunong magbasa ng English. Pero yung substance ng salita ng Diyos, ang mga nakakarinig yan at nakakaintindi niyan, ito yung mga kinasihan ng Panginoon. Kaya nga, every time we are reading God's Word, manalangin tayo, Lord, open the minds of my understanding. Open the eyes of my understanding. And even open the heart of my understanding. Dahil po ang salita ng Diyos napaka-powerful. We need to understand them. And without the Holy Spirit, hindi po natin siya maintindihan. No, dahil po, ang kaaway po, he has blinded the minds of the unbelievers. Yes, dati tayo mga unbelievers. At ang nangyayari, kaya hindi natin maintindihan ang salita ng Diyos dahil binulag tayo ng ating kaaway sa katotohanan. Dahil ang mundong ito, kaya nga darkness ang paliwanag ng salita ng Diyos, kasi ayaw ng mundo na makita natin ng katotohanan. Hallelujah. Kaya tingnan niyo po, ewan ko lang po kung meron pa dito, sana wala na, no? Yung mahilig pa rin pumunta sa mga lugar na may pulang ilaw na kukurap-kurap. At nagtataka ako noon, bakit pula? Yung ilaw na padda sindiya. Dahil pala pag pula yung ilaw, gumaganda. Kapag puti yung ilaw, kita lahat. Parang ako lang nakapasok, no? Para lang talaga sa akin itong mensaheng ito, eh, no? Hallelujah. Para lahat hindi nakaranas, eh, no? Praise the Lord! Buti na lang kayo hindi nakaranas. Lord, forgive me. Ako lang talaga to, eh. As we pray to open our minds, no? I-allow ng Panginoon na makita natin at maintindihan natin, binabasa natin. And to remind you, every time you open your Bibles, wag niyong babasahin with your own understanding. Basahin niyo siya with the help of the Holy Spirit. Hallelujah. In Acts 16:14 said, one of those listening was a woman from the city of Thyatira, o Tyra. Thyatira, okay. Okay, named Lydia, a dealer in purple cloth. Ibig sabihin po nito, mayaman ito, importer eh. Kasi yung wala pong purple cloth from Israel, mga imported goods po siya. Okay? Mga stateside. Alam yung stateside? Parang ako lang yung buhay ng 80s. Okay? She was a worshiper of God. Kahit mayaman to, worshiper ng Panginoon. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. Mayaman ito, pero may pusong sumunod sa ating Panginoon. Kaya nga binuksan ng Panginoon ang kanyang kaisipan upang maintindihan niya kung ano yung mga tinuturo ni Pablo sa kanya. Hallelujah. Kaya nga po, ang salita ng Diyos, it's for all. Sa lahat ng may puso na nais maglingkod sa ating Panginoon. Kaya nga yung pagiging mayaman, di po yung kasalanan. Maglingkod ka lang. Turuan mo lang maglingkod yung mga pagpapala mo sa ating Panginoon. Lalo kang pagpapalay ng Panginoon. In Psalms 119 said, open my eyes to see the wonderful truths in your instructions. Yes, may mga instructions ang Panginoon as we read God's Word. Pero ang nasayin po natin, maintindihan po natin sila because they are so wonderful. Hallelujah. Kayo po ba tuwang-tuwa na makakita ng mga wonderful things? Na mapapawaw ka pag nakita mo yung ganda nito? Tingnan mo yung katabi mo, ang ganda niyan. O, walang anak ng Diyos na pangit, no? Hallelujah.
Pag sinabi maganda, all gender yon. Amen? Mga babae lang natutuwa eh. Okay? Okay, alam niyo yung kapag makakita mo yung bagay na binigay sa iyo ng Panginoon, mapapawaw ka. Yung bagay na ipinrovide ng Panginoon sa iyo, mapapawaw ka. Yes, ang mga panalangin natin, akala natin yun na yung best. Pero kapag binigay ng Panginoon, mas may best pa pala. No, kapag tumugon ng Panginoon sa panalangin natin, napapawaw tayo dahil kakaiba yung binibigay ng Panginoon. Yes, nagpipray tayo ng pang-10 pero ibibigay sa atin ng Panginoon pang-11. Alam niyo yun? Na hindi natin kayang pigilin ang pagpapala ng Panginoon. Tayo yung pagpapala at alam natin, it's so limited. But what the Lord can do in our life, immeasurably, more than we could ask or imagine. Ibig sabihin, hindi mo pa na-imagine yan, pero ang Panginoon ipoprovide na niya. Hindi mo pa na-imagine yan, hindi pa pumasok sa isipan mo, pero pinoprovide, ibinibigay na ng Panginoon sa iyo. Hallelujah. Kaya nga mga single dito, start praying. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Dahil sinilang na kahapon. Ay, bakit? Hindi. Diba? Ibig sabihin, sinilang na yung tugon sa panalangin mo, kapatid. Hallelujah. Kapag hindi ka nag-amen, bahala ka. Ulitin ko, kapag hindi ka nag-amen, bahala ka. Ayan, sinabi nyo yan, ha? Invite nyo ako, ha? Huwag nyo lang akong gawing ninong. Biro lang. Okay. Sabi rin ng Ephesians 1:18, I pray that the eyes of my heart may be enlightened. Ibig sabihin, makita natin every time we are reading God's Word, makita natin yung puso natin nagagalak. Whenever we are reading the Word of God, nakikita po natin, nalalaman natin yung sikreto nito, yung insight nito. Lumiliwanag yung puso, lumiliwanag yung daan natin, maging yung vision natin, maging yung mga pangarap natin, lumiliwanag, in order that we may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. No, tayo pong mga anak na Diyos, tayo pong pinabanal na may mga plano ang Panginoon sa atin. Kaya nga as we read God's Word, yung ilaw ng Panginoon, nakikita natin kung gaano kaganda mga bagay na to. Magaganda mga plano ng Panginoon sa atin. Tayo, nagpipray tayo ng bahay at lupa. Sino yung nagpipray ng bahay at lupa? Taas ang kamay para provide ng Panginoon. Yeah! Pangarap ng Panginoon sa ating lahat, mansyon. Sabi ng John 14, in my Father's house, there are many mansions. Yes, hindi natin nakikita, pero pag nabasa natin ito, as our faith dictates, yung bagay na yan na tayo po ay tayong mga anak ng Diyos, ang plano ng Panginoon, ma-enjoy natin kalangitan na may mansyon tayo doon. Yung puso natin umaapaw sa kaligayahan. Hallelujah. Kaso mga Pilipino, ito kaligayahan nila, material things. Lord, kotse, 2026 model. Yung hindi na ginagamitan ng baterya at gas. Kasi may butas yun. Hallelujah. Kasi tayo, ang gusto natin, yung dami ng figures sa bangko. No? Sino dito yung may GCash, 1 million ang laman? Parang gusto natin yan. GCash 1 million, pang-encash nga. Pero mas higit pa yung plano ng Panginoon sa ating lahat. Because this is the one na panawagan ng Panginoon sa atin na maranasan natin yung glorious riches ng Panginoon sa bawat isa. Kaya nga, walang bulag na pag-ibig. Meron tanga. Sorry. Walang bulag po na pag-ibig. No, sabi ng kanila, bulag ang pag-ibig. Di, pag nga pinakasalan mo, tinitingnan mo muna eh. No? Kaya nga sa mga kinakasal ko, sabi ko, yung covenant na pinapasok mo o covenant relationship, hindi yan kung ano yung makukuha mo, kung ano maibibigay mo.
Hallelujah. Yung iba, pinapakasalan kasi malaki yung lupa. Nakapasunga lang. Hallelujah. No? Minsan, tayo nagbibilang ng mga bagay na nagbibigay enlightenment sa puso natin, yung mga bagay na nakikita natin, magde-benefit tayo. Hindi natin nakikita yung mga bagay na hinanda na ng Panginoon sa atin, na mas magbe-benefit tayo. No, may kausap po kanina sa baba. Sabi niya, kung ako ay nung nagbi-business, may asawa na ako, no? Sabi ko, may asawa na ako nung nagbi-business ako. Pero tinanggal ng Panginoon yung business dahil hindi ako tinawag na mag-business. The reason kung bakit po kami nag-business, kami mag-asawa, dahil takot po akong magpastor. Dahil nakikita po sa mga pastor natin noon, paldaksikaran, parang walang buhay. Nagkamali po ako kasi nung nagpurso po ako sa panawagan ko sa Panginoon, doon po kami nakaranas na mamasyal sa Hong Kong for free. Nakapunta na kami ng Batanes. Nagkaroon kami ng bahay at lupa. 12 years to pray na lang po yung bahay at lupa namin. Pero ang pinakamasarap po yung maranasan mo yung bawat pagpapala ng Panginoon sa bawat araw. Alam mo, yung magpipray ka at asahan mo ang provision ng Panginoon, tapos darating sa tamang oras, sa tamang panahon, naranasan po namin yan. Yes, nung nagsimula na po akong mag-pursue sa aking panawagan, nanupahan po kami ng apartment na 3,000 pesos. Ang sahod ko po nun sa church is 600 pesos a month. Doon ko napatunayan that God is able to provide everything to enlighten na my heart. That every time po babayad kami ng apartment, doon sa 600 pesos a month na sahod, nagpo-provide po ang Panginoon ng pambayad ng apartment. Hindi po kami nakiusap sa may-ari ng apartment, sasabihin namin, pwede po next week na lang kami babayad. No. One day before the due date, nagte-text na po kami sa may-ari ng apartment, sasabihin, punta na po kayo sa bahay, sa apartment, babayad na po kami. Kaya nga po nung lilipat kami, sabi ng may-ari, kayo lang yung, kasi po wala pa kaming 1 year, kayo lang ang nag-rent sa akin, na binigyan ko ng kalahati ng advance. Supposedly forfeited yan. Pero dahil hindi kayo mahirap magbayad, ibibigay ko yung kalahati ng in-advance nyo. Hallelujah. And that was history. Kasi po nakakaranas na po kami ng bahay. No? Nag-enjoy na po kami sa bahay namin na binigay ng Panginoon. Kaya nga po sinasabi ko madalas, 12 years to pray na lang dahil po ang Panginoon ang inaasahan namin babayad sa bahay po na. Hallelujah. Kung walang bulag na pag-ibig, wala din pong bulag na pananampalataya. Dahil patutunayan ng Panginoon kung gaano po siya kabuti sa bawat isa. Sa mga testimonies ng mga kapatid natin every Wednesday, makikita po natin at maririnig natin that God is able to provide everything that your hearts desires. Kayang ibigay ng Panginoon yung mga bagay na yan because He is so rich. Kaya nga, prayer is a way for us to ask the Lord to open our understanding for both ourselves and others. Kaya nga sa ating pananalangin, yung testimony natin, para sa iba rin yan, para sila'y mananangin din, magtiwala sa ating Panginoon. At kung walang mga testimonies, di natin nakikita, di natin mararamdaman at maririnig na ang Diyos ay buhay nga. Pero may mga testimonies na inaalaw ng Panginoon na marinig natin upang mapakilala natin at maramdaman natin ang Diyos ay kumikilos. Kaya nga, isa rin po ako sa nag-i-encourage na umattend po kayo ng Wednesday prayer meeting. Sabi ko nga po, in every service, kung 20% lang po a-attend ng prayer meeting, mapupuno po ang sanctuary. 20% lang. Yung kapatid, pang 21% na eh. 20% lang. Ewan ko lang kung kasama ka na sa 20%. Pero kung 20% umattend ka ng prayer meeting, mapupuno po tayo. Hallelujah! Kaya nga po, we need to pray for these things, no?
na buksan ng Panginoon yung pag-unawa natin whenever we are reading God's Word. And whenever we are actually worshiping God, makita natin yung katotohanan at kalakihan ng Diyos sa buhay po natin. Hallelujah. No, sabi po ng Psalms 119, the unfolding of your words gives light. No, whenever we are opening the Word of God, the unfolding, parang it's a literal na the unfolding of your Word. Whenever we are reading it, it gives light. It gives understanding to the simple. Kahit nga po yung hindi ganong nag-aral, may mga testimonies po na naintindihan nila ang salita ng Diyos. May mga pastor po tayo sa Inararo na nagsalita dito sa ating church na sinabi niya, dati he cannot read. Hindi niya mabasa kahit Tagalog. Pero right now, pastor, nagbabasa ng salita ng Diyos sa maraming congregation, sa maraming tao. Why? Dahil pinanalangin niya. Hallelujah. Kaya nga, we need to read the Word of God more often. Alam niyo po, kapag meron kayong insight na nakuha sa Word ng Panginoon, yung naintindihan niyo yung binasa niyo, para siyang ilaw na umilaw sa inyong kaisipan. At dahil nandun yung ilaw, ayaw mo nang iwanan pa. Ayaw mo nang, ewan ko lang sa inyo, no? Kasi yung iba nakakatulog kapag nagbabasa eh. Yung ayaw mong bitawan kasi nasasatisfy ka, dahil nasatisfy ka, you want more. Hindi ka tulad ng pagkain kapag nasatisfy ka, tumitigil ka na. Pero sa salita ng Panginoon, kapag nasatisfy ka, you want more and more and more. Hallelujah. Kaya nga, mag-invest po tayo ng Bible. Mas maganda po, meron tayong hard copy. Kasi yung hard copy, nasusulatan. Nalungkot yung iba. Gastos na naman yun, pastor. Alam mo yung buhay na walang hanggan, hindi yan kayang bayaran kahit milyon o bilyon. Hallelujah. Kaya nga, nasahin po natin, magkaroon po tayo niyan. So regardless of how many times you read the Bible, there always be new revelations that provide light and understanding, particular in your current situation because His Word is alive. Hallelujah. Whenever we are opening and reading the Word of God, actually, God's Word is logos. Pero wag po nating hayaan yung logos, manatiling logos sa bawat isa. Kasi merong another Greek word, yung word na rema o rima. Yung rema, ito po yung logos na kapag binasa natin or narinig natin, nagkakaroon ng value, nagkakaroon ng kahulugan sa bawat isa. Natatransform ka. Ito yung rema. Na kapag merong salita ng Diyos at hindi na mawala sa isipan mo, yun yung rema. Kaya nga po, yung salita ng Diyos, as we read it, yung logos, nawa pag-pray natin na mag-rema sa atin. Dahil ito po yung magtutulak sa atin upang tayo magbago. Hindi yung basa lang ng basa. No? Yes, masarap magbasa ng maraming chapters a day. Pero sana may take home. Di po ba mga Pilipino mahilig sa Sharon? Kumain na ng marami. After kumain ng marami, bago umuwi, may pambalot pa. Sasabihin para dun sa aso ko. No, sabi ng misis, wala naman tayong aso ah. Gusto mo bang makagat? Okay? No? That is the same thing. Yes, marami tayong binabasa every day ng salita ng Diyos. Chapters, yes, walang masama yan. Sa maraming chapters na binabasa every day. Pero sana may rema. Yung sabi ng Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the Word of God. It's not about reading just the logos, but as we hear the Word of God with rema. Yun po yung sinasabi ng Romans 10:17. Hallelujah. Kaya nga po, kapag narinig natin, nabasa natin yung salita ng Diyos, pag-pray po natin na magkaroon ng kapangyarihan nito sa buhay natin. Hallelujah. Alam ko po, nakakabagot magbasa ng Bible sa mga unbelievers. Ewan ko lang po, kung kayo'y believers, palagi ko wala ng pagkabagot dyan. Kasi po, ang kapal, wala man lang picture,
Tapos double column pa. Pero kapag naman nabasa mo to ng may insight and revelation sa ating Panginoon, it gives light sa buhay po natin. Hallelujah. Hebrews 4:12 said, "For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit." No, yung soul and spirit, they have actually slight difference, pero kayang i-divide yan, kayang ipaghiwalay yan. Even to the joints and marrows. No? It judges the thoughts and attitudes of the heart. Nakita niyo po ba yung attitude, yung kaisipan ng puso natin, yung inner self natin? Pero the Word of God can separate that thing. Ganon ka-powerful yung salita ng Panginoon. Kaya nga po tayo nagbago. Kaya nga po binitawan natin yung mga vision natin dahil tinamaan po tayo ng salita ng Diyos. Yes, sa una masakit, pero it gives relief kapag nagpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sa una, yes, masakit, i-correct sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pero kapag nandun na yung pananampalataya at sumibol na ang pananampalataya, tumubo na, magpapasalamat ka na sa Panginoon. Hallelujah. Sa mga vision natin, dati hindi natin nakikita gagandahan ng pagbabago ng Panginoon sa buhay po natin. Pero ngayon, mas maganda kasi nakakapag-ipon tayo ng sobra. Hallelujah. Dati, pasigarilyo. Magkano ngayon yung isang stick ng Marlboro? Magkano ngayon? 10. 10? Mura naman? 10 ba talaga? Magkano po? Opo, yung isang stick, magkano? Pastor, mamaya ko na lang sasabihin kasi mahalata ako eh. Okay? Pero tingnan nyo, nasisave nyo, nami-minus nyo. Hindi lang yon. Mas masarap umihip ng fresh air. Hallelujah. Kasi, Pastor, di nyo naintindihan. Kapag naninigarilyo ako, nakakapag-isip ako na sobra. Kaya nga sobra pag-iisip eh. Nawawala ka tuloy. Okay? Actually, it's not, hindi yung paninigarilyo, yung breathing exercise, yung po nakakatulong para mag-isip po tayo, para mag-work yung brain natin. Kasi nga po, yung brain kailangan niyang oxygen para mag-work, gumana. No? Sa siguro, as we inhale, nakakapasok po yung usok. So, hindi po talaga oxygen na napupunta sa isipan natin. Kaya later on, bakit? 35 years na ako sisindi. Sopan mo ko. Nano, sopan da ka manguko? Pero ano po yung relax? Yung walang tinatago. Dahil tayo po'y binago ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Sabi po, God's Word has power to reveal everything, including the deepest secret of man, of human. No, speak the Word of God for everyone to hear. Kaya nga po, we need to reveal the Word of God to everyone upang ang lahat ay masama natin sa langit. Masave natin sila dahil nakikita nilang katotohanan. No one lights a lamp and hides it in a clay or jar or puts under the bed. Instead, they put it on a stand so that those who come in can see the light. No, wala po daw na naglagay ng ilaw. Lampara po pinag-uusapan dito, no? Try nyo ilagay sa ilalim ng kama nyo yung lampara kung anong mangyayari. Hallelujah. For there is nothing hidden that will not be disclosed and nothing concealed that will never known or brought out into the open. No, wala daw pong sikretong forever magiging sikreto. Lahat yan iahayag. Lalong-lalo na yung sikreto ng kasalanan mo, kapatid. Kahit sinasabi mo, ikaw lang nakakalam, no, merong Diyos na nakakakita. And as we listen to God's Word and hear God's Word and read God's Word, tuturuan tayo mag-confess. Hallelujah. Kilala niyo po si Daniel? Hindi si Padilla. Si Daniel, no, Shadrach, Meshach, Abednego na napunta sa Babylon dahil na-exile. Na naginip po si Nebuchadnezzar nang hindi niya na maalala. Pero sabi niya, lahat ng mga wise na pinatawag para po ipaalala yung panaginip ni Nebuchadnezzar. Si Daniel lang po ang nakapag-interpret. Si Daniel lang nakapag-recall
kay King Nebuchadnezzar kung ano yung panaginip at ibinigay pa yung eksaktong ibig sabihin ng panaginip. Dahil alam ni Nebuchadnezzar may sasabihin to sa buhay niya, kaya nga pinahanap lahat ng mga wise men upang ang kanyang panaginip ay ma-explain. Pero isa lang po ang nakapag-explain, si Daniel. Dahil hindi po siya nakipag-compromise kung ano yung ginagawa ng mundo. Pinakita niya yung ilaw niya sa buong Babylonia. Kaya nga po after that event, si Daniel naging second in command. Naging mataas ang posisyon sa Babylon. No, isa sa mga naging kanang kamay o very close kay Nebuchadnezzar. Hallelujah. Sabi ni Nebuchadnezzar, no, kay Daniel, no, the king said to Daniel, "Surely your God is the God of gods and the Lord of kings, a revealer of mysteries, for you were able to reveal this mystery." Hallelujah. Ito, hindi nakakilala sa tunay na Diyos. Pero dineclare niya dahil na-interpret ni Daniel yung imposible. Sa Diyos, walang imposible, lahat posible, di po ba? Hallelujah. In John 8:31-32, Jesus said to the people who believe in Him, "You are truly my disciples if you remain faithful to my teaching." Then sabi niya in 32, "And you will know the truth, and the truth will set you free." Illustration lang po, meron kayong dalawang aso. Tinitrain niyo po sila. Yung isa obedient na na-train. The same training na ginawa. Pero yung isa ayaw magpa-train. Pag may lalapit sa kanya, kinakagat niya. Gustong-gusto mo ba yung kasamang mamasyal? Yung nangangagat na aso? Yung ayaw sumunod sa'yo? Pag sinabi mong, "Brownie, come!" Tatakbo. Sasabihin mo, "Brownie, sit!" Tatalon. Gustong-gusto mo ba yan na mga kasama? Pero tingnan niyo po yung nakakaranas ng kalayaan, yung trained na aso, na kaya mong isama sa pasyalan. Ito pa maganda. Hindi ko sinasabing aso tayo, no? Papalimbawa lang. Kung tayo po ay believer at sumusunod sa katuruan ng ating Panginoon, may enjoy natin yung presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. You will know the truth, and the truth will set you free. Yung asong ayaw sumunod sa'yo, sa cage lang yan. Pero yung asong sumusunod sa'yo, kahit saan ka pumunta, pwede mong dalhin. That is the same thing with us. Kung tayo po sumusunod sa ating Panginoon, kahit saan, magiging pagpapala ka, kapatid. Hallelujah. In 1 Corinthians 2:14, "But people who are not spiritual can't receive this truth from God's truth. It is a sound foolish to them, and they cannot understand it. For only those who are spiritual can understand what is the Spirit means." Ibig sabihin, kung tayo po ay meron ng Espiritu, buhay na yung spiritual side natin, naintindihan na po natin kung ano yung sinasabi ng Espiritu. And those who are spiritual can evaluate all things. Kaya na nating evaluate yung mga bagay na, especially the Word of God, kasi nga po, we have the Spirit of God. In 16:4, "Who know the Lord's thought? Who knows enough to teach Him? But we understand these things, for we have the mind of Christ." Yes, merong mga hindi pa naintindihan ng iba, but because of the Spirit, the Holy Spirit that is in us, binibigyan ng pagpapahalaga yung binabasa natin na salita ng Diyos. Yes, sa iba hidden, pero sa iyo nais ng Panginoon na ma-reveal ang katotohanan dahil alam ng Panginoon, sumusunod ka na sa Kanya. Hallelujah. So God's truth is revealed to us when we hold on to His Word through the power of the Holy Spirit. Kaya nga, we need to pray para po maintindihan natin salita ng Diyos. Hallelujah. And third, another meaning ng being the light of the Word is He is the guiding light. Hallelujah. Merong kanta niyan no? "You are my light, you're the lamp unto my feet." Ano pa sabi niya? "All the time, my Lord, I need you there." Mamaya na. Intermission din naman yan. Tingnan niyo po, as we overcome the darkness, or as He overcome the darkness, nalalaman po natin yung mga bagay, what is in the darkness, tapos po, i-reveal pa ng Panginoon ang katotohanan. Kapag nandyan yung liwanag sa buhay po natin,
Then, i-guide pa po tayo ng Panginoon. Ito po'y maganda, i-guide tayo ng Panginoon. The world is full of darkness and it's getting darker in these last days. No, padilim na ng padilim, pasama ang mundo. We need the Word of God to guide us towards the light of the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, kailangan po nating magbasa, kailangan po nating pakinggan ang salita ng Diyos para po patuloy tayong maliwanagan sa lahat na nangyayari sa buhay po natin. Sabi po ng Psalms 119, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. No, yung ilaw, yung lampara, pinag-uusapan dito, lampara, it's a lamp to my feet. Kasi nga po kapag meron kang kandila o meron kang lampara, ang unang i-check mo what is in your yung area nung saan ka nakatayo. Titingnan mo muna. Titingnan mo muna kung tama yung inaapakan mo. Baka meron ka nang naapakan na jackpot. Ano yung jackpot? Okay. Then, itatas mo yan para makita mo yung daanan. Hindi lang yon. Kaya mo siya itataas dahil kapag ahakbang ka na, makikita mo yung sarili mo kung umahakbang nga talaga. Ibig sabihin, God's Word will let you to understand every step na ginagawa natin for the glory of God. Hindi lang yon. Malaranasan pa natin at makikilala natin yung future natin kasi makikita natin yung right path. Hallelujah! No, kaya God's Word is the source of light, understanding, wisdom, and discernment. Kaya natin i-discern by having the Word of God sa buhay po natin. Kaya nga po sa bawat araw, kung ang pagkain kinakain po natin 3 times a day, sana po sa panalangin, maging sa pagbabasa ng salita ng Diyos, gawin po natin mas madalas. Dahil po ito'y magbibigay ng buhay po natin sa buhay na walang hanggan. Sabi po ng Psalms 32, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. No, tayo kinounsel, tinuruan na ng Panginoon. Pero kapag lumarga na tayo, yung pag-guide ng Panginoon, nandun pa rin yung loving eye ng Diyos. Hindi yung nakasimangot. Di po ba may mga boss tayo na may pinagawa, pag gumagawa pa tayo, nakatingin pa siya ng masama, tiger look. No, parang kung paano tumingin sa iyo, misis mo, kapag paalis ka na, papunta ng trabaho. Hallelujah. No, nang minsan, nagpapaalam ako sa misis ko, sige, alis ka na. Oh, sige, bye-bye. Alis ka na. Sige, bye-bye. Oh, alis ka na. Sige na. Hindi, bye-bye. Oh, alis ka na. Ba't tayo umalis? Eh, wala pang masahe. Hallelujah. Pero alam niyo ang Panginoon, kapag inalaw tayo to work and to move and to act according to His Word, nandun yung loving eye niya. Parang yung nanay or tatay na nagsisimulang humakbang yung anak nyo. O, naranasan ko po to. Walang nakasimangot na magulang na ini-encourage yung anak for another step. Hallelujah. Kapag nakita mo na umastep yung anak mo, tuwang-tuwa ka na. Kaya nga, with loving eye and with all the smile, sasabihin mo, anak, another step pa. Parang ako lang Hallelujah. Kaya nga, do not let be like the horse or the mule, which no understanding but must be controlled by bit and bridle or bridle, or they will not come to you. Ibig sabihin, wag nang katulad ng kabayo. No? Yung kabayo, kailangan pang kontrolin ng yung bokador, yung dito. Okay? Tapos yung nandito sa headrest niya, para sumunod lang kabayo. Ang kabayo, napaka-strong yan. Isang sipa lang, pwede kang patayin. Pero kapag na-control mo siya, magagamit mo siya. Pero kailangan pa siyang bigyan ng tali. Pero sana, sa ating pagsunod, as we read the Word of God, as we go to the counsel of the Lord, wag po tayong maging stubborn. No, do not be stubborn, but be willing to obey God, and He will always guide you with His wonderful plans. Hallelujah. Isaiah 1:19 said, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Kapag obedient ka, no, sabi nga ni Psalms, no, the Lord is my shepherd. He guides me to the green pasture and leads me beside quiet waters. Ibig sabihin, kung tayo po'y sumusunod sa ating Panginoon, just like He is our shepherd, mag-enjoy po tayo sa buhay po natin. Makakakain po tayo. We will have this safe pasture.
Hindi po tayo mapapahamak. Hallelujah. No? Dahil He is our guiding light. Dahil kapag tayo po ay patuloy na sumusunod sa mga bagay na galing sa ating Panginoon, makikita po natin, gumaganda, nagbabago po ang buhay po natin. Mas lalong nagiging matamis. Hallelujah. Parang nakasimangot na po kayo, no? Umaasim na po. In Isaiah 58 said, "The Lord will guide you continually because you are willing and obedient." Ito lang po yung condition. Yes, i-guide ka ng Panginoon continually and satisfy your soul in drought and strengthen your bones. Kasi nga po, you are willing and obedient. You shall be like watered garden and like a spring of water whose water do not fail. Alam niyo yung tubig na sibol? Yan daw po katulad ng mga kabutihan na gagawin ng Panginoon sa bawat isang sumusunod sa Kanya. Hindi po yan matutuyo. Hallelujah. Kasi nga po kapag tayo po patuloy na sumusunod sa ating Panginoon, yung pangako ng Panginoon na ibibigay niya sa atin, na po provide niya po yan. Di po ba sa ating mga anak, kapag po tayo may inutusan, tapos sa lahat ng utos natin sumusunod siya, parang ang sarap talagang bigyan ng extra bonus, extra allowance. No, hindi tulad ng anak natin, "Anak, pakilinis yung inalmusalan." Opo, dumating ka na galing sa trabaho, nandun pa rin yung pinag-almusalan. At sasabihin pa sa'yo, "Wait lang." 8 oras ka na naghintay, wait pa rin. Hallelujah. Pero if we are willing and obedient, sabi ng Panginoon, no, as we continue to do His will, isa-satisfy tayo ng Panginoon. Hindi tayo mapapahiya at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. In John 16:13 said, "When the Spirit of truth comes, He guides you into all the truth." Kapag ang Santong Espiritu dumating na as our guiding light, hayaan ng Panginoon na maintindihan po natin ang Kanyang salita. Amen. You can always count on the Lord to always guide you with His light through the Word, through His Word, and the help of the Holy Spirit, and through the help of the Holy Spirit. Maaasahan po natin ang Panginoon sa paggabay sa atin, sa pamagitan ng Kanyang liwanag at sa katulong ng Santong Espiritu. Kaya nga we need to pray, we need to have devotion sa ating Panginoon, we need to read God's Word. Dahil nandito lang po yung sikreto ng buhay. Dito pa tayo nagiging successful. So kung sinasabi ng Panginoon, "I am the light of the world," ibig sabihin po nito, He is the overcomer of darkness. He is the revealer of truth. He is the guiding light. He is our guiding light. In Matthew 5:14 said, "You are the light of the world," because Jesus is present in us. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put under the bowl. Instead, they put it on a stand and gives light to everyone in the house. Kapag yung ilaw po natin as we have, yes, Jesus is the light. And if we have Jesus in our life, nagiging ilaw na rin po tayo ng sanlibutan. At kapag yung ilaw na yan, actually yung ilaw natin, very inviting po yan, very attractive, very appealing. Wala pong ilaw na hindi magandang tingnan, lalong-lalo na yung mga taong nasa kadiliman pa. Very inviting yung ilaw, especially kapag yung ilaw na yan na ipapakita sa ating pamilya. Maging ang buong pamilya ay makakaranas ng ilaw ng ating Panginoon na taglay mo. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Yes, may mga bagay tayo hindi naintindihan. Posible, natatakot tayo ipakita yung ilaw na to sa ating mga workmates, sa ating mga kaskwela, sa ating mahal sa buhay, sa ating pamilya. Baka ma-persecute tayo. Pero sinasabi ng Panginoon, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Alam niyo po, yung pagpapakita ng mabuting gawa sa pamagitan ng pagbabago ng Panginoon sa buhay niyo, hindi po yan nakakahiya. Ipahayag po natin, ipakita po natin yung tunay na ilaw na yan. Huwag po tayong matempt na sumuko. Hayaan po natin ng ilaw na yan ay mag-manifest sa buhay ng iba
upang yung mga taong ito na nakakita sa ilaw natin, sa kabutihan na pagbabago ng Panginoon sa buhay natin, maging sila man ay makakasama natin naglilingkod sa ating church, sa ating Panginoon sa lugar ng church na ito. If you are actually praying about your family, na makakilala din sila sa ating Panginoon, nasain nyo na yung ilaw na meron ka ngayon, maging ilaw ng buong tahanan nyo. Na huwag mong ikahiya, dahil yung buhay na walang hanggan, na binigay ng Panginoon sa iyo, hindi po yan nakakahiya. Hallelujah. Dahil punong-puno po ng pag-asa yan. Hallelujah. Sabi po ni sabi po ni 1 Peter 2:9 NLT. Okay? But you are not like them or like that. No, ito yung kaya po sinabi ni Peter, but you are not like that. Yung mga nag-reject, yung mga disobedient sa salita ng Panginoon. For you are a chosen people. You are a holy priest, a holy nation, God's very own possession. We need to thank God for this. As a result, you can show others the goodness of God, for He called you out of darkness into His wonderful light. Gagamitin po tayo ng Panginoon. Pinili na po tayo ng Panginoon. Ginawang holy priest, a royal priest, a chosen people. Tayuan po natin ito. Huwag po natin ikaya ang Panginoon. Sa buhay po natin, ihayag po natin ang Panginoon dahil hindi po yan nakakaya. Ang nakakaya, yung pong buhay o yung buhay na napapahamak sa impyerno. Pero yung buhay na walang hanggan sa langit sa piling ng Panginoon, hindi po yan nakakaya. Yes, sa mga bagay dito sa lupa, maraming hindi nakakaintindi sa iyo. Maraming siguro pagtatawanan ka. Pero itong tandaan mo, habang tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon, ang Panginoon po nalulugod. Ang pinakamasarap po na makamtan sa buhay natin dito sa lupa ay yung ang Diyos ay natutuwa, nag-glorify, pumapalakpak sa buhay mo. At ang pinakamasarap na marinig mo sa Diyos at the end of your life on earth ay yung sasabihin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Hallelujah. Kaya, every time we are reading God's Word, nasa in natin or let's desire ng katotohanan at liwanag ng Panginoon, makamtan po natin. Ito po yung kasangkapan, ito po yung kapangyarihan natin upang magpatuloy tayong nagbibigay kapurihan, pagpapala sa ating Panginoon. Hindi po yan nakakaya because we are in His wonderful light. Hallelujah. Shall we all stand? Hallelujah. Jesus shared His light with us in order to light up this dark world, allowing others to see the truth and the hope we have in Christ. Hayaan natin na sa pamamagitan ng buhay natin, makakasama natin, Panginoon, na ang pag-asa ay nasa ating Panginoon. Kaya kung tayo po'y lumalakad ayon sa liwanag ng Panginoon, nakakapagbigay din po tayo ng pag-asa sa iba. At sana po ito po yung naisin natin sa buhay po natin, na tayo magamit ng Panginoon upang ang kanyang liwanag ay maranasan din ng iba. So habang tayo po ay inahanda yung ating banal na hapunan sa ating Panginoon, taglayin po natin ang presensya ng Panginoon at huwag niyong hiwanan ang pagpapala ng Panginoon.